Kahit wala tayo sa panahon ng eleksyon, mainit pa rin ang diskusyon tungkol sa sistema ng pagbibilang ng boto sa bansa. Lalong lumalakas ang panawagan ng ilan, ibalik ang manual counting. Ayon sa kanila, kung manual sana ang ginamit noong halalan ng 2025, mas malinaw sana kung sino talaga ang nanalo. Pero bakit ito naging issue at sino ang apektado? Ayon sa PDP Laban, ang manual counting ay mas transparent at mas tapat sa mata ng taong bayan. Dito mismong sa presinto pa lang ay binibilang na ang bawat boto isa-isa. Binabasa ng malakas at nasasaksihan ng publiko, poll watchers at mga kinatawan ng partido. Ito ay alinsunod sa Republic Act 9369 na nagsasabing ang mga boto ay dapat isa-isang basahin at bilangin sa presinto. Ngunit simula 2010, automated na ang naging proseso kung saan makina ang nagbibilang at nagtatransmit ng resulta. Ang problema, may mga ulat ng pagkaaberya sa mga makina. Noong 2025 midterm elections, 311 vote counting machines ang kinakailangang palitan dahil sa technical issues. Dahil dito, maraming Pilipino ang nagtatanong, paano natin mapagkakatiwalaan ang resulta kung may diferensya ang makina? Dahil dito, naghain ng motion ang abogado ng PDP Laban para sa manual counting, isang hakbang na layong ibalik ang tiwala ng publiko sa proseso ng eleksyon. Ayon sa ilang ulat at opinyon, kung manual counting sana ang ginamit sa halalan ng 2025, malaki ang posibilidad na nakapasok sa Senado ang mga kandidato ng PDP Laban tulad nina Vic Rodriguez, Jimmy Bondoc, Raul Lambino at iba pa. Sinasabing kung manual ang bilang, mas malinaw ang proseso at makikita mismo ng publiko kung sino ang tunay na pinili ng taong bayan. Wala nang duda, wala nang pagdududa. Ngunit may kabaliktaran ding argumento. Ayon sa COMELEC, wala umanong sapat na budget para sa full manual counting sa bawat presinto. Mas mahal ito. Nangangailangan ng mas maraming guro, mas mahabang oras at mas maraming resources. Bukod pa rito, may random manual audit pa rin na ginagawa sa kasalukuyang automated system. At noong 2025, lumabas na 99.997% ang accuracy rate ng mga makina. Kaya ang tanong ng iba, kung halos pareho rin ang resulta, bakit pa babalik sa luma at magastos na paraan? Sa huli, ang tanong, bilis ba o tiwala? Mas pinipili ba natin ang mabilis na proseso o ang sistemang kita mismo ng taong bayan, bawat boto, bawat bilang? Ang tanong na sino ang tunay na panalo ay hindi lang tungkol sa dami ng boto, kundi kung paano ito nabilang. At kung hindi natin nakikita ang proseso, paano natin masasabing totoo ang resulta? Sa susunod na halalan, hindi lang kandidato ang dapat bantayan, kundi pati ang mismong sistema ng pagbibilang.